May isang lugar sa gitna ng karagatan kung saan libo-libong tao ang sabay-sabay na nabubuhay, nagtatrabaho at natutulog sa loob ng isang gumagalaw na barko. Walang uwian, walang pahinga sa lupa at bawat galaw ay kontrolado ng isang mahigpit na sistema. Paano nga ba nabubuhay ang mga sailors sa ganitong setup araw-araw? Sa gitna ng malawak na karagatan, may isang barko na hindi lang basta barko. Ito ang tirahan ng libo-libong tao na sabay-sabay gumagalaw araw-araw. Mahigit 4,000 sailors ang nasa loob nito at sa loob ng maraming buwan, dito na umiikot ang buong buhay nila. Walang uwian, walang pahinga sa lupa. Lahat ng kailangan nila nandito na mismo sa loob ng isang malaking istrukturang bakal na patuloy na umaandar sa dagat. Pagpasok mo sa loob, mapapansin agad na hindi ito katulad ng normal na tirahan. Makikitid ang daanan, maraming hagdan, at bawat area ay may sariling function. May lugar para sa trabaho, may lugar para sa pagkain, at may lugar para sa pahinga. Pero kahit magkakaiba ang purpose ng bawat section, iisa lang ang sistema. Lahat ay nakaayos at may oras. Walang pwedeng basta gumalaw ng walang dahilan. Sa umaga, hindi sabay-sabay nagigising ang lahat. Iba-iba ang shift ng bawat sailor, kaya may mga natutulog pa habang ang iba ay nagsisimula na ng trabaho. Tuloy-tuloy ang operasyon ng barko, 24 hours sa isang araw. Ibig sabihin, walang oras na totally tahimik o totally walang ginagawa. May laging gumagalaw, may laging nagtatrabaho, at may laging naka-duty. Habang naglalakad ka sa loob, maririnig mo ang halo-halong tunog, yung makina ng barko, yabag ng mga taong nagmamadali, at minsan ang ingay mula sa taas kung saan naroon ang flight deck. Normal na lang sa kanila ang ganitong environment. Hindi na nila iniisip kung maingay o siksikan dahil ito na ang araw-araw nilang realidad. Sa ganitong setup, mabilis mong maiintindihan na hindi ito tungkol sa comfort. Hindi ito designed para maging komportable ang buhay. Ang priority dito ay operasyon at efficiency. Lahat ng system, pagkain, tulugan, trabaho, nakadesign para gumana ng tuloy-tuloy kahit nasa gitna ng dagat at malayo sa kahit anong support mula sa lupa. Ang bawat sailor ay may sariling role. May nagluluto, may naglilinis, may nag-aayos ng equipment, at may direktang involved sa military operations. Kahit magkakaiba ang trabaho nila, pare-pareho silang may sinusunod na schedule at responsibilidad. Walang pwedeng magpabaya. Dahil kahit maliit na pagkakamali, pwedeng makaapekto sa buong barko. Habang tumatagal, nasasanay ang mga tao sa ganitong sistema. Nagiging normal na sa kanila ang limitadong space, ang paulit-ulit na routine, at ang pagiging malayo sa pamilya. Hindi na nila iniisip kung gaano kahirap ang setup, kundi kung paano nila matatapos ang araw na maayos ang trabaho nila. Ganito nagsisimula ang buhay sa loob ng aircraft carrier. Isang lugar na hindi tumitigil, hindi naghihintay, at hindi nagbibigay ng maraming pagpipilian. Dito, kailangan mong sumabay sa sistema dahil kung hindi, ikaw ang mahihirapan mag-adjust. Sa loob ng aircraft carrier, hindi pwedeng magkamali pagdating sa pagkain. Araw-araw, libu-libong meals ang kailangang ihanda para sa buong crew. Hindi ito simpleng lutuan lang. Isang buong sistema ang gumagana para masigurong walang maiiwan at lahat may makakain sa tamang oras. Mula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy ang galaw ng kusina. May breakfast para sa mga bagong gising, may lunch para sa mga nasa kalagitnaan ng trabaho, at may dinner para sa mga matatapos na ang shift. Pero hindi doon natatapos. Dahil 24/7 ang operasyon ng barko, may tinatawag din na midnight meals para sa mga naka-duty sa gabi. Kahit anong oras ka magtrabaho, may nakahandang pagkain para sa'yo. Hindi basta-basta ang mga nagluluto dito. Ang kitchen crew ay dumaan sa training para kayanin ang ganitong kalaking operasyon. Sanay sila sa mabilisang galaw, malaking volume ng pagkain, at pressure na walang pwedeng madelay. Sa loob ng kusina, kanya-kanyang pwesto ang bawat isa. May naka-assign sa pagluluto ng ulam, may sa paghahanda ng ingredients, at may sa pag-aayos ng serving line. Pagdating sa oras ng kainan, makikita mo agad kung gaano ka-organized ang sistema. Mahaba ang pila, at bawat sailor may kanya-kanyang tray habang dumadaan sa serving area. Walang singitan, walang special treatment. Susunod ka sa pila at kukunin mo kung ano ang nakaprepare. Mabilis ang galaw dahil limitado lang ang oras ng bawat isa bago bumalik sa trabaho.
Mahigpit ang schedule ng pagkain. Kapag late ka, posible na maabutan mong ubos na ang ibang pagkain o kailangan mong maghintay sa susunod na serving. Kaya karamihan, sinusunod talaga ang oras. Hindi lang ito convenience. Parte ito ng disiplina sa loob ng barko. Para hindi magsawa ang crew, iba-iba ang menu na niluluto. Hindi pwedeng paulit-ulit ang pagkain araw-araw. May rotation ng menu para may variation kahit nasa gitna sila ng dagat ng ilang buwan. Kahit ganon, hindi pa rin maiiwasan na may mga pagkakataon na gusto mo ng ibang pagkain na wala sa barko. Pero wala kang choice. Kung ano ang available, yun ang kakainin mo. Sa ganitong setup, makikita mo na ang pagkain sa aircraft carrier ay hindi lang simpleng pangtawid gutom. Isa itong malaking operasyon na kailangang tumakbo ng maayos araw-araw. Dahil kung magkaproblema dito, hindi lang pagkagutom ang magiging issue. Maapektuhan pati ang trabaho at buong sistema ng barko. Habang tumatagal ang biyahe sa dagat, unti-unting nauubos ang pagkain sa loob ng aircraft carrier. Walang grocery na pwedeng puntahan at walang option na basta mag-order ng kulang. Lahat ng supply na ginagamit ng crew kailangan planado na bago pa man sila umalis sa lupa. Pero dahil mahaba ang deployment, hindi sapat ang initial stock. Kailangan talagang may regular na resupply habang nasa gitna sila ng karagatan. Dito pumapasok ang supply ship. Ito ang barkong may dalang libu-libong kilo ng pagkain na kailangan ng crew. Hindi ito simpleng paglapit lang at pagbaba ng kargamento. Parehong umaandar ang dalawang barko habang ginagawa ang transfer. Kailangan sabay ang bilis at direksyon nila para maging stable ang proseso. Kahit maliit na pagkakamali sa galaw, pwedeng magdulot ng aksidente. Sa oras ng resupply, makikita ang matinding koordinasyon ng mga tao sa deck. May mga cable na ginagamit para ilipat ang mga kahon ng pagkain mula sa isang barko papunta sa aircraft carrier. Isa-isa itong dinadala habang nakamonitor ang bawat galaw. Walang pwedeng magkamali dahil hindi lang pagkain ang nakasalalay dito, kundi pati kaligtasan ng crew na involved sa operasyon. Mabilis pero maingat ang bawat galaw. Sa loob lang ng ilang oras, kailangang mailipat ang daan-daang libong kilo ng pagkain. Kapag natapos, agad itong dinadala sa storage areas sa loob ng barko. May sistema kung saan inilalagay ang bawat item para madaling ma-access ng kitchen crew kapag kailangan na itong lutuin. Malaki rin ang gastos para mapanatili ang ganitong sistema. Araw-araw, libu-libong dolyar ang halaga ng pagkain na kinakain ng crew. Sa loob ng isang buwan, umaabot ito sa milyon. Hindi lang ito basta pagkain. Bahagi ito ng buong operasyon ng barko. Habang nagpapatuloy ang biyahe, paulit-ulit lang ang cycle na ito. Uubos ang supply, darating ang supply ship, magta-transfer ng pagkain, at babalik ulit sa normal na routine. Sa ganitong paraan, nasisigurado na kahit nasa gitna sila ng dagat, tuloy-tuloy pa rin ang buhay sa loob ng aircraft carrier nang walang interruption. Pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho, ang susunod na hahanapin ng isang sailor ay pahinga. Pero sa loob ng aircraft carrier, hindi ito katulad ng normal na tulugan sa lupa. Ang bawat isa ay may nakalaang maliit na space na tinatawag na rack. Ito ang personal nilang higaan habang nasa biyahe at dito sila natutulog sa loob ng maraming buwan. Pagdating mo sa sleeping area, mapapansin agad na magkakatabi at magkakapatong ang mga higaan. 3 layer ito, top, middle at bottom. Kailangan mong umakyat o gumapang papasok depende sa pwesto mo. Maliit lang ang pagitan ng bawat layer, kaya limitado ang galaw kahit nakahiga ka na. Hindi ka pwedeng umupo ng maayos sa loob at kailangan mong mag-adjust sa space na meron ka. Hindi rin ikaw lang ang nasa loob ng room. Maraming sailors ang magkakasama sa isang area at bawat isa ay may sariling rack. Dahil dito, siksikan ang setup. Halos magkakatabi ang mga higaan at maririnig mo ang galaw ng iba kahit nagpapahinga ka na. Normal na lang ang may dumadaan, may nag-aayos ng gamit o may kakagising pa lang habang ikaw ay matutulog pa lang. Pagdating sa personal space, halos wala ka talagang makukuha. May maliit ka lang na lalagyan para sa mga gamit mo, uniform, personal items at ilang essentials. Lahat ng dadalhin mo sa biyahe, kailangan kasya sa maliit na storage na ito. Dahil dito, natututo ang mga sailors na magdala lang ng pinakakailangan. Walang lugar para sa sobrang gamit o hindi importante. Sa ganitong setup,
hindi mo makukuha ang comfort na sanay ka sa lupa. Pero habang tumatagal, natututo kang mag-adjust. Yung rack mo ang nagiging sarili mong maliit na mundo sa loob ng barko. Kahit limitado ang space, dito ka nagpapahinga, nag-iisip at naghahanda para sa susunod na duty. Ganito ang realidad ng tulugan sa aircraft carrier. Hindi ito maluwag, hindi ito tahimik at hindi ito pribado. Pero para sa mga sailors, sapat na ito para makabawi ng lakas bago ulit sumabak sa trabaho kinabukasan. Kahit may sarili kang rack, hindi ibig sabihin madali na ang pagtulog sa loob ng aircraft carrier. Isa sa pinakamalaking problema ng mga sailors ay ang ingay na halos hindi nawawala. Sa taas ng barko, tuloy-tuloy ang paglipad at paglapag ng mga jet. Kahit nasa loob ka na ng sleeping area, rinig mo pa rin ang malalakas na tunog ng makina at impact ng paglanding. Idagdag pa ang ugong ng barko at yabag ng mga taong dumadaan. Halos walang oras na tahimik. Bukod sa ingay, isa pang challenge ay ang kawalan ng natural na liwanag. Karamihan ng tulugan ay nasa loob ng barko, malayo sa labas. Ibig sabihin, hindi mo alam kung umaga o gabi na kung hindi ka titingin sa oras. Artificial light lang ang nakikita mo araw-araw. Para sa katawan, mahirap itong i-adjust dahil wala kang natural na signal kung kailan dapat matulog o magising. Mas lalo pang nagiging komplikado ang sitwasyon dahil sa paiba-ibang schedule ng trabaho. Hindi pare-pareho ang shift ng mga sailors. May mga nagtatrabaho sa umaga, may sa gabi, at may biglang lilipat ng schedule depende sa kailangan ng operasyon. Dahil dito, hindi nagiging konsistent ang tulog. Minsan gabi kagising, minsan araw. Minsan ilang oras lang ang pahinga bago bumalik ulit sa duty. Sa ganitong setup, kailangan talagang pilitin ng katawan na mag-adjust. Kahit maingay, kahit maliwanag, kahit hindi ideal ang oras, kailangan mong matutong matulog kapag may pagkakataon. Maraming sailors ang gumagamit ng earplugs o pantakip sa mata para kahit papaano makatulog. Pero kahit may ganitong paraan, hindi pa rin nawawala ang pagod. Habang tumatagal, nasasanay din ang katawan pero hindi ibig sabihin nawawala ang hirap. Tuloy-tuloy lang ang cycle. Trabaho, konting tulog, tapos balik ulit sa duty. Sa aircraft carrier, ang pagtulog ay hindi basta pahinga lang. Isa itong bagay na kailangan mong ipaglaban araw-araw para makasabay ka sa sistema ng buhay sa loob ng barko. Sa loob ng aircraft carrier, kahit ang simpleng pagligo at paggamit ng banyo ay may sariling sistema. Hindi ito tulad sa bahay na anytime pwede kang pumasok at magtagal. Dito, iisa lang ang facilities na ginagamit ng maraming tao. Kaya kailangan marunong kang sumabay sa daloy ng schedule. Pagpasok mo sa bathroom area, mapapansin agad na limitado ang bilang ng toilets at showers. Ilang piraso lang ito na pinaghahatian ng dose-dose ng sailors. May mga oras na halos walang tao, pero may mga pagkakataon din na sabay-sabay ang dating ng crew, lalo na pagkatapos ng shift. Kapag ganon, kailangan mong pumila at maghintay ng turn mo. Hindi rin pwedeng magtagal sa loob. Dahil sa dami ng gumagamit, expected na mabilis lang ang galaw ng bawat isa. Pagdating sa pagligo, may tinatawag na Navy shower. Dito, babasain mo lang ang katawan mo saglit, patayin ang tubig, magsabon, tapos bubuksan ulit para banlawan. Ilang minuto lang tapos ka na. Ito ang standard na paraan para makatipid sa tubig habang natitiyak na malinis ka pa rin. Mahalaga ang pagtitipid sa tubig dahil kahit may system ang barko para gumawa ng fresh water, hindi ito unlimited. Kapag libo-libong tao ang gumagamit araw-araw, kailangan kontrolado ang consumption. Kaya lahat ng sailors sanay sa mabilisang pagligo at hindi pag-aaksaya ng tubig. Sa ganitong setup, walang luxury at walang extra comfort. Diretso lang ang proseso. Pasok, gawin ang kailangan at lumabas agad para sa susunod na gagamit. Habang tumatagal, nagiging normal na lang ito sa mga sailors. Hindi na nila iniisip kung gaano kaiksi ang oras o gaano kasimple ang facilities. Ang importante, nagagawa nila ang kailangan nilang gawin at nakakabalik agad sa trabaho. Sa loob ng aircraft carrier, hindi ordinaryo ang sistema ng mga toilet. Gumagamit ito ng vacuum system, katulad ng nasa eroplano, kung saan hinihigop ang laman papunta sa mga tubo gamit ang malakas na pressure. Mabilis at efficient ito sa normal na operasyon, pero dahil sa dami ng gumagamit araw-araw, madalas din itong nagkakaroon ng problema.
Isa sa pinaka-common na issue ay ang pagbabara. May mga pagkakataon na hindi tama ang paggamit. May mga bagay na hindi dapat i-flush pero naisasama pa rin. Dahil dito, naiipon ang bara sa loob ng system at naaapektuhan hindi lang isang toilet kundi pati ibang konektadong linya. Kapag nangyari ito, hindi na magagamit ang buong section ng bathroom. Kapag may ganitong problema, kailangan agad itong ayusin ng maintenance team. Pero habang inaayos, ang mga sailors na apektado ay mapipilitang pumunta sa ibang area para gumamit ng toilet. Minsan, ilang deck pa ang lalakarin, lalo na kung maraming sabay-sabay na nasirang facilities. Sa ganitong sitwasyon, nagiging inconvenience ito sa araw-araw na routine ng crew. Hindi rin basta-basta ang pag-aayos ng ganitong sistema. Kapag simple lang ang bara, kayang ayusin sa loob ng ilang oras. Pero kapag malala, kailangan ng mas komplikadong proseso. May mga pagkakataon pa na gumagamit ng chemical cleaning para ma-clear ang system. Ito ay mahal at nangangailangan ng maingat na handling. Dahil sa laki ng barko at dami ng gumagamit, malaki rin ang gasto sa maintenance ng toilet system. Hindi lang ito simpleng plumbing, bahagi ito ng critical infrastructure ng barko. Kapag nagkaproblema, hindi lang comfort ang naapektuhan, kundi pati kalinisan at kalusugan ng crew. Sa huli, natututo ang mga sailors na maging maingat sa paggamit ng system dahil alam nila na kapag nagkaproblema, sila rin ang mahihirapan. Sa loob ng aircraft carrier, kahit ang simpleng pag-flush ng toilet, may epekto sa buong sistema. Bukod sa pagkain, tulog at kalinisan, isa pang parte ng araw-araw na buhay sa aircraft carrier ay ang pag-aasikaso ng damit. Sa dami ng tao sa loob ng barko, hindi maiiwasan na libu-libong piraso ng damit ang kailangang linisin bawat linggo. Uniform, damit pang trabaho at personal na gamit, lahat ito dumadaan sa isang sistema na tuloy-tuloy ang operasyon. Sa loob ng barko, may nakalaan na laundry area na gumagamit ng malalaking industrial machines. Hindi ito tulad ng ordinaryong washing machine sa bahay. Malalaki ang kapasidad at kayang maghugas ng maraming damit sa isang cycle. Tuloy-tuloy ang trabaho dito halos buong araw para masabay ang dami ng kailangang linisin. Kahit ganito kalaki ang sistema, hindi pa rin nawawala ang problema. Dahil sabay-sabay ang labahin ng maraming tao. May mga pagkakataon na nawawala ang ilang gamit o napagpapalit sa iba. Kahit may pangalan o marka ang bawat damit, hindi pa rin ito perpekto. Minsan may kulang pagbalik ng labada o may nadagdag na hindi naman sayo. Dahil dito, may ibang sailors na mas pinipiling maglaban na lang ng sarili. Mano-mano nilang nililinis ang mga damit gamit ang mga lababo sa kanilang area. Kahit hindi ito ang standard na proseso, ginagawa pa rin ito para siguradong hawak nila ang sarili nilang gamit at hindi mawawala. Sa ganitong setup, kahit simpleng gawain tulad ng paglalaba ay nagiging bahagi ng adjustment sa buhay sa barko. Kailangan mong magdesisyon kung sasabay ka sa sistema o gagawa ka ng sarili mong paraan. Pero kahit ano pa ang piliin mo, ang importante ay malinis ang gamit mo at handa ka sa susunod na duty. Habang tumatagal ang pananatili sa aircraft carrier, makikita mo na hindi lang ito lugar ng trabaho at tulugan. Unti-unti mong mapapansin na may iba't ibang facilities sa loob na tumutulong para maging maayos ang araw-araw na buhay ng crew. Dahil matagal silang nasa dagat, kailangan kumpleto ang mga serbisyo sa loob mismo ng barko. May sariling klinik ang barko kung saan pwedeng magpatingin ang mga sailors kapag may sakit o injury. May mga doktor at medical staff na naka-duty para siguraduhin na agad maasikaso ang kahit anong concern. Hindi na kailangan ng maghintay ng tulong mula sa lupa dahil lahat ng basic medical services ay nandito na. Bukod dito, may gym din na pwedeng puntahan ng crew sa oras ng pahinga. Dito sila nag-ehersisyo para manatiling fit kahit limitado ang space. May mga kagamitan para sa basic workout. At ginagamit ito ng mga sailors para maibsan ang stress at mapanatili ang lakas ng katawan. May tindahan din sa loob ng barko kung saan pwedeng bumili ng snacks, toiletries at iba pang pang-araw-araw na kailangan. Hindi man ito kasing dami ng choices sa labas, sapat na ito para sa mga basic na pangangailangan ng crew. Lahat ng binibili ay nakaayos at kontrolado para madaling ma-access. Para sa grooming, may barbershop din kung saan pwedeng magpagupit ang mga sailors. Mahalaga ito dahil may standard ang military pagdating sa itsura
at kalinisan. Regular na nagpapagupit ang crew para sumunod sa regulations habang nasa deployment. Mayroon ding library at iba pang areas kung saan pwedeng mag-relax ang mga sailors kapag may free time. Dito sila pwedeng magbasa, manood o magpahinga sandali mula sa trabaho. Kahit limitado ang oras, mahalaga ang ganitong mga lugar para sa mental break ng bawat isa. Habang tumatagal ang pananatili sa aircraft carrier, mas lalong nagiging malinaw kung gaano kahalaga ang disiplina sa bawat galaw ng crew. Hindi pwedeng kanya-kanya lang dito. Lahat ng oras, trabaho man o pahinga, may nakatakdang schedule. May oras ng duty, may oras ng pagkain, at may oras ng pahinga. Kapag hindi mo sinunod ang sistema, ikaw mismo ang mahihirapan makasabay sa takbo ng araw-araw na operasyon. Bawat tao sa loob ng barko may kanya-kanyang role. May mga nasa kusina, may nasa maintenance, may nasa control rooms, at may direktang involved sa flight operations. Kahit magkakaiba ang trabaho nila, iisa ang goal. Siguraduhin na tuloy-tuloy at maayos ang takbo ng buong barko. Walang maliit o malaking role dahil lahat may epekto sa kabuuan. Kapag may utos, lalo na sa emergency, walang tanong-tanong. Kailangan agad sumunod at kumilos. Sanay ang bawat sailor na mag-react ng mabilis dahil alam nila na bawat segundo mahalaga. Kahit nasa gitna ka ng pagkain o pahinga, kapag may tawag, kailangan mong iwan ang ginagawa mo at pumunta sa assigned station mo. Sa ganitong environment, walang puwang ang pagkakamali. Isang maling galaw lang pwedeng makaapekto sa buong operasyon ng barko. Kaya mula sa simpleng gawain hanggang sa komplikadong proseso, lahat ginagawa ng maingat at ayon sa training. Habang nagpapatuloy ang deployment, nagiging bahagi na ng buhay ng bawat sailor ang ganitong sistema. Hindi na nila iniisip kung mahirap o paulit-ulit. Ang iniisip nila ay kung paano nila gagawin ng tama ang trabaho nila araw-araw. Habang lumilipas ang mga araw sa loob ng aircraft carrier, hindi lang trabaho ang nararamdaman ng mga sailors. Unti-unting pumapasok ang bigat ng sitwasyon, lalo na yung pagiging malayo sa pamilya. Walang madaling paraan para umuwi, at kahit may komunikasyon, hindi pa rin nito napapalitan ng presensya ng mga mahal sa buhay. Araw-araw, kailangan nilang tanggapin na sa barko muna umiikot ang buhay nila habang nasa deployment. Sa loob ng barko, limitado ang space at halos walang privacy. Kahit saan ka pumunta, may kasama ka. Sa tulugan, sa kainan, sa trabaho, laging may ibang tao sa paligid. Wala kang lugar na matatawag mong sarili mo maliban sa maliit mong rack. Sa ganitong setup, kailangan mong matutong makisama at mag-adjust sa ugali at galaw ng iba. Pisikal din ang hamon. Mahahaba ang oras ng trabaho, kulang sa tulog at paulit-ulit ang routine. Kahit pagod ka na, kailangan mong gumalaw dahil may responsibilidad kang dapat tuparin. Walang madaling araw o hapon. Basta may duty ka, kailangan mong pumasok at gawin ang trabaho mo. Mas mabigat pa minsan ang mental na epekto. Yung pressure, pagod, at pagiging malayo sa normal na buhay sa lupa, lahat ito sabay-sabay mong nararamdaman. May mga araw na gusto mong magpahinga ng mas matagal o makaramdam ng katahimikan, pero hindi pwede. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo at manatiling focused sa trabaho. Sa ganitong sitwasyon, natututo ang mga sailors na maging matibay. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Hindi lahat kayang magtagal sa ganitong setup, pero para sa mga nananatili, nagiging bahagi na ito ng pagkatao nila. Sa huli, malinaw na hindi madali ang buhay sa aircraft carrier. Maraming sakripisyo at adjustment ang kailangan. Pero para sa mga sailors, bahagi ito ng trabaho na pinili nila. At kahit mahirap, tuloy pa rin sila. Dahil alam nilang may mas malaking dahilan kung bakit sila nandito. Sa kabila ng lahat ng araw-araw na gawain sa loob ng barko, pagkain, tulog, trabaho, may mas malaking dahilan kung bakit nandito ang aircraft carrier sa gitna ng dagat. Hindi ito simpleng sasakyan lang. Isa itong mahalagang bahagi ng military operations na ginagamit para magdala ng lakas at presensya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa ibabaw ng barko, tuloy-tuloy ang galaw ng mga fighter jets. Dito sila nagte-take off at landing habang nasa gitna ng karagatan. Ibig sabihin, kahit walang malapit na base sa lupa, kaya pa rin mag-operate ng air missions. Kasama ng mga eroplano ang iba't ibang kagamitan at sandata na kailangan sa operasyon.
Lahat ito nakaredy anumang oras na kailangan gamitin. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng lakas. Ang aircraft carrier ay ginagamit para sa iba't ibang misyon. Pagbabantay sa mga kritikal na lugar, pagsuporta sa mga kaalyado, at pagtugon sa mga sitwasyon na nangangailangan ng agarang aksyon. Dahil mobile ito, kayang lumipat sa iba't ibang lokasyon depende sa pangangailangan. Pero sa likod ng lahat ng ito, hindi gagana ang barko kung wala ang mga sailors. Sila ang nagpapatakbo ng bawat sistema, mula sa makina hanggang sa flight operations, mula sa kusina hanggang sa maintenance. Kahit gaano ka-advance ang teknolohiya, umaasa pa rin ang buong operasyon sa mga taong nasa loob nito. Habang nagpapatuloy ang biyahe, tuloy din ang responsibilidad ng bawat isa. Walang pause, walang pahinga sa misyon. Kahit pagod, kahit mahirap, kailangan nilang magpatuloy dahil may inaasahang resulta sa bawat galaw ng barko. Sa huli, dito nagtatapos ang kwento ng buhay sa loob ng aircraft carrier. Isang lugar kung saan ang bawat araw ay puno ng trabaho, disiplina at sakripisyo. At habang patuloy itong naglalayag sa dagat, dala nito hindi lang mga eroplano at kagamitan, kundi pati ang dedikasyon ng libu-libong sailors na patuloy na ginagawa ang kanilang tungkulin, walang tigil, hanggang sa matapos ang kanilang misyon.